Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Bien Tyrone, Lodi Ronald Castillo Violan, Lodi Leo Acibal, Lodi Cheater, Lodi Joey Tabura, Lodi Mon Sour, Lodi Lloyd Bacon, Lodi Red Distro, Lodi Eljo King, Lodi Jonathan Bueno, Lodi Yonji Naliwaga, Lodi Clicker TV, Lodi Tala. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-200 kabanata, sa pagpapatuloy. Sinabi ni Great Elder na ang Dark Sword Group ay pangungunahan ni na Elder Blaze Blade at Elder Chowol, habang ang White Sword Group ay hahawakan ko at ni Elder Zhu Chuhan, at ang bawat grupo ay mahigpit na pipili sa huling 24 na kalahok. Sila ay aalis papunta sa Mount Hua, kung saan makikita nila ang mga kalahok na pinili ng Dark Heaven Alliance's Heavenly Ghost Pavilion. Dahil matagal na panahon na ang nakalipas mula nang huling ginanap ang Mount Hua Covenant Meeting. At isinasaalang-alang ang Gushing Blood Blades Incident, iniiwan ko sa inyong imahinasyon. Kung anong klaseng determinasyon mayroon sila sa paglahok. At pagkatapos ay makikita itong naglalakad sa pasilyo. Tumigil ito sa paglalakad sa may harap ng siwang ng pintuan. Bumukas ito at tumingin dito. Pumasok ito at agad na lumuhad habang sinasabi na binabati ko ang pavilion leader. Makikita ang mga paa nito na sinabi na ang kanyang kamahalan ang alliance leader ay gumawa na ng desisyon. Ang Mount Hua Covenant Meeting ay magbubukas. Ano ang nais mong gawin? Tumugon ito habang tumingin na kung ipagkakatiwala mo sa akin. Ako mismo ang pipili at pupunta. Makikita ang mukha nitong nakamaskara na sinabi nito na ayos lang kung gagawin mo ang gusto mo, Rin. At pagkatapos, napahawak sa ulo si Elder Cho na sinabi nito na bakit kailangan pa ng mga batang yun mula sa Heavenly Ghost Pavilion. Well, hindi ko naman talaga inalintana, pero ang covenant na ito ay mukhang ganito rin sa nakaraan. Ngayon na nakikita ko, tunay na mukhang sirang-sira. Tumingin sa kanya si Yongdu na sinabi sa isip na ang hangal na cutlass fish lukang bastard na ito ay nagpapakita ng kanyang kamangmangan. Kung nanatili lang siyang tahimik tulad ko, walang makakaalam sa hindi niya alam. Sinabi naman nito na haha. Mukhang si Elder Chowol ay mayroong medyo maraming pagtatanggi laban sa Heavenly Ghost Pavilion. Gayunpaman, ang kaganapan na ito ay isang mahalagang kasunduan upang siguraduhin na ang White at Dark ay magkakaisa sa paghahanda upang pigilan ang Heavenly Calamity. Nakasalubong ang kilay ni Elder Cho na sinabi niya na hindi yun ang ibig kong sabihin. Sinasabi ko na kung lalaban ang mga bata dito, na kasing lambot ng tofu, laban sa mga bata ng Heavenly Ghost Pavilion, lahat sila ay magiging durog. Kahit gaano karaming tulalang hangal ang nandyan, ayaw kong makita silang nagiging bangkay sa sandaling dumating ako rito. Nakasalubong din ang kilay ni Great Elder Quan na sinabi na lahat ng mga opisyal ng ating Heavenly Martial Academy ay mahusay. At sesoniin at pipiliin namin sila ng mahigpit, kaya hindi mangyayari ang ganyang bagay. Muli na namang pinaypay ang kamay ni Elder Cho na sinabi niya na hindi. Gawin mo akong Chief Training Instructor, o payagan mo akong mamahala sa Dark Sword Group, at sumunod kayong lahat sa aking pamumuno upang tulungan ang White Sword Group. Nainis naman sa kanya si Yongdo na sinigaw na napakawalang alam. Ito ba ang Heavenly Ghost Pavilion? Anong training instructor? Kung gusto mong umalis, umalis ka. Ang ating Vermilion Bird Squad o demo. Ibig kong sabihin, mayroon kaming ilang matigas ang ulo na hindi madaling mamatay, kaya huwag kang mag-alala tungkol sa Black Sword Group. Natahimik itong tumingin ng seryoso sa kanya. At pagkatapos sinabi niya habang naiisip ito na ang mga bata dito ay hindi nakaranas ng ganyang bagay. Sinasabi ko ay ang karanasan ng biglaang pagmamassacre isang araw, ng isang kaibigan o senior na pinagkakatiwalaan at minamahal nila ng husto kasama ang mga taong pinakamamahal sa kanila nang walang dahilan. Sinabi naman sa kanya ni Great Elder Quan na kung ang pinagsasabi mo ang Gushing Blood Blades Blood Crescent Moon, matagal na yang nangyari. Duda ko na ang mga estudyante ng Heavenly Ghost Pavilion mula noon ay nandyan pa rin. Tumingin ito sa gilid na sinabi na ang Blood Day. Matagal na ang nakalipas, huwag mo akong tawanan. Binabalikan nila ang bangungot na yon. Taon-taon. Sinabi naman ni Yongdu na sandali, nagpapakita ba ang multo ni Hyobong doon? Paano yan mauulit?
Muli na namang sinabi ni Elder Cho na kung magpapasya ang mga high-ranking students ng Heavenly Ghost Pavilion na magdaos ng isang lihim na pagpupulong, ilang sa kanila ang maaaring gumanap ng papel ni Bong at gawin yan. Kahit pa Blood Crescent Moon, Blood Full Moon, o Blood Daylight yan, bawat taon, magkakaroon ng higit sa 5 bata na magiging lumpo o mamamatay. Sinabi naman ni Yomdu na baliw na ba ang mga bastardo ng Heavenly Ghost Pavilion? Pinapayagan lang ng Heavenly Ghost Pavilion leader at ang Dark Heaven Alliance leader na mangyari yan. Sumagot sa kanya si Elder Cho na gumagawa sila ng mga nakakabaliw na bagay ng patago para mabuhay kahit ano pa ang mangyari sa kanila. Kaya ano ang magagawa natin? Bukod pa, kahit nakakainis, ang survival rate ng mga taga-Heavenly Ghost Pavilion ay sinasabing tumataas. Dagdag pa niya na makikita si Yomdo at ang isang ito na sa palagay mo ba madaling mabuhay sa Dark Path kung hindi? Ang Heavenly Ghost Pavilion ay orihinal na minsan naghahain ng mga pagkain na aksidenteng nalason. Mga gusali na puno ng mga batang, aksidenteng, bumagsak, at minsan sila ay nauwi sa pagiging nakahiwalay ng walang pagkain. Na sinabi pa ng mahina ni Yomdo na seryoso, ang mga Dark Path bastards na yan. Dagdag pa ni Elder Chu na nakatingin sa kanya si Great Elder Quan na kaya ba talaga ng mga bata dito na makipaglaban sa mga nakaligtas mula sa Heavenly Ghost Pavilion. At pagkatapos makikita ang anino ni Principal Ping na sinasabi na ho-ho. Kaya ganito nabuo ang matapang na proposal na ito. Sinabi pa niya habang binabasa ang talaan na tunay na ibang kwento kapag isinasaalang-alang natin ang opinyon ng tinatawag na Sword Demon. Kahit isang maliit na pagkakamali ay maaaring magresulta sa pagkamatay ng mga estudyante. Sinabi sa kanya ni Great Elder Quan na aayusin ko ito ng maingat. At ang opinyon ni Elder Chowol ay bumubuo ng halos 40. Tumingin sa kanya si Elder Ping na sinabi na hehe. Kung ganoon ang natitira ba ay opinyon ni Elder Blaze Blade? Nakakahiya naman na nakaligtaan ng ganyang kawili-wiling pagpupulong. Naiisip niya ang sinabi ni Yomdu na ibig kong sabihin. Ano ang mali sa pagsubok na magkaroon ng isang matinding laban? O dapat ba silang maglaban habang nakatayo sa kanilang mga kamay at nakapikit ang kanilang mga mata? Ang mga bata ay dapat makaranas ng iba't ibang kapaligiran. Na sinabi naman ni Great Elder Quack na karamihan sa mga opinyon mula kay Elder Quack Yang He ay ibinawas. At halos 10 na lang ang natitira, at dinagdagan ko ang natitira. Gaano man ito mapanganib at malupit, mas mahusay pa rin kaysa matalo sa Heavenly Ghost Pavilion. Napahawak sa balbas si Principal Ping habang nakikinig sa sinasabi pa ni Great Elder Quan na mayroong ilang labis na punto, pero susundin ko ang iyong opinyon kung isagawa ito ng ganyan, sir. Ibinaba ang talaan sa lamesa na sinabi ni Principal Ping na napakabuti. Minsan, ang mga krisis at pagsubok na nagbabanta sa buhay ay maaari ring maging dakilang gamot. Ipagpatuloy natin ito ng ganyan. At pagkatapos, sinabi ni Ryo na hindi ko alam kung ano ang ginagawa namin, pero may pakiramdam ako na magiging masaya ito dahil kasama ka, Lady na. Sinabi naman ni Hyoryong na Jiang Hang, mukha kang medyo pagod ngayon. Baka nawala mo rin ang balon flower mo kahapon. Sumagot ito habang hinawakan ng ilong na nakatingalang sinabi na wala nang bulaklak na natitira para mawawala. Sinabi naman ni Ran na hehe. Kaya, kung ayos lang, maaari mo ba akong payagan na sumali sa iyo? Lady na, sinabi naman ni Tito Jiang kay Hyoryong na mukha ka ring malungkot. Sumaya ka kahit kaunti. Dagdag pa niya sa kanyang sarili na naiintindihan naman dahil nasa parehong grupo siya ni Gal Hyobong's fiancé. At hindi maiiwasan yan para sa kaligtasan. At pagkatapos siyawak ni Tito Jiang ang talaan na sinabi niya na ang dalhin si Third Young Master at si Yun Solrun. Ay tiyak na gagawin mapanganib ang pakikipagtagpo sa Heavenly Ghost Pavilion. Ituloy ba talaga natin ito ng ganito? Maaaring may mga aksidente kahit bago pa tayo umalis. Sa palagay ko ang Alliance Leader sa partikular ay talagang ayaw nito. Tumawa si Principal Ping na tumugon na sa palagay ko iyon ay dahil labis niyang pinahahalagahan ang kanyang anak na babae. Pero hindi mo ba personal na nasaksihan ang mga kamakailang kaganapan, Shadowless Squad Leader? Itinaas nito ang 2 daliri na sinabi na lumalapit sila. Ngayon, dapat din nating ihanda ang ating mga anak upang mabuhay, di ba? Tila naguguluhan sa kanya si Tito Jiang na sinabi niya na iyon ba ang dahilan kung bakit inilagay mo ang lahat ng mga kapansin-pansin na individual sa ilalim ng Black Sword Group?
Sinusubukan mong dalhin ang lahat ng mga target na kailangan kong bantayan sa aking panig. Maraming salamat ha. Tumawang muling sumagot si Principal Ping na tulad ng inaasahan, napaka-perceptive mo at magalang, Shadowless Squad Leader. Pakiusap, alagaan mo sila ng mabuti. Balik sa kanya na napahinga ng malalim na sinabi na kahit papaano, ang hinaharap kasama ang alien na yun ay hindi maliwanag, kaya kailangan mong pigilan ang aking accelerated aging o pinabilis na pagtanda. Napakamot naman sa mukha si Hyoryong na sinabi niya na haha. Habang hindi madaling pigilan si Ryuyon, gagawin ko ang lahat ng posible upang mapanatili ang iyong kabataan, Jang Hong. Nga pala, medyo nakakadismaya na wala si Junho sa Black Sword Group. Ganoon din si Lady Lee. Napatingin sila sa pintuan na may sumisigaw na halika rito. Pumasok ang dalawa habang sinisigaw ni Elder Cho na kayo ba ang Dark Sword Group? Ako ang dakilang martial instructor, Cho Wol, na espesyal na ni-recruit sa pagkakataong ito. Sinigaw din ni Yomdu na Vermilion Bird Squad, White Tiger Squad sa kaliwa. Dark Moon Squad sa kanan, mabilis na bumuo ng mga linya. Ako si Elder Blaze Blade, na pinili bilang overseer na walang kailangan ng paliwanag. At ako ay isang full-time employee. Sa kasabay nito, sa White Sword Group, na napatingin din ang mga ito sa pintuan ng may nagsalita na pagbati, para sa lahat. Pumasok ang dalawa na sinabi na ako si Zhu Chuhan. Narito upang tulungan ang Grand Elder para gabayan kayo. Pakiusap, sundin ang mga utos ng Grand Elder sa isang maayos na paraan. Dagdag pa ni Great Elder Quan na Asher Dragon Squad, Black Tortoise Squad, at White Sun Squad ay pipila ayon sa kanilang mga grupo. At muling lumipat ang eksena sa kabila na sinabi naman ni Yomdu na makinig ng mabuti. Hanggang sa makaligtas kayo sa impyernong selection na ito, hindi kayo itinuturing na tao. Sinabi naman ni Elder Cho habang nakaupo na para kayong maliliit na sisiw na walang balahibo o maliliit na tuta. Kung lalabas kayo ng may pag-aalinlangan na ganyan, kakainin kayo ng mga Dark Big Brothers at Sisters. Napangiti naman si Hyoryong na sinabi sa kanyang sarili na haha, medyo nakakahiya si Tito Chowol ngayon. Naiinis namang sinabi ni Tito Jiang sa kanyang isip na maaari ba na ang dalawang tao na iyon ay nasa loob din ng aking area of work. Na sinabi pa ng nasa kanyang likuran na Dark Big Sisters. Heavenly Ghost Pavilion Ladies. Sinigaw pa ni Yomdu sa kanila na para gawin yan. Ang pagsubok na kailangan mong ipasa ay gatekeeping. Ang pinto na magbubukas sa harap ninyo ay inilaan para sa pagpapanatili. Sino man na sumusubok na pumasa ay dapat lahat magawa ang kanilang misyon. At lumipat naman sa kabila na sinabi ni Great Elder Quan na mula ngayon, ikaw ang mamamahala. Ang mga mahuhuli ay aalisin sa listahan. At mula sa magkabilang panig sinabi ni Great Elder na una, ang White Sun Squad na 20. Hatiin sa 5 grupo ng 4 at pumila. Dagdag pa ni Yomdu na lilikha tayo ng total na 5 grupo. Dark Moon Squad na 20. 4 ba sa inyo ang nagsama-sama? Sinabi pa ni Zhu Chuhan na kung nakabuo na kayo ng inyong mga grupo, pakiusap, pumunta kayo rito para tanggapin ang inyong group numbers, White Sun Squad. Dagdag pa ni Elder Cho na Dark Moon Squad members, kumuha ng isa bawat isa at ikabit ito sa inyong damit. Ang harap 5 hanggang 1 ay ang inyong group number, at ang likod 8 hanggang 5 ay ang numero ng inyong mga bata. Sinabi naman ng nasa likod ni Myung na bakit tayo magsisimulang mag-assemble ng mga grupo kasama ang mga estudyante sa labas ng 4 Celestial Squads. Tumugon ang nasa likod nito na mukhang ang likod na hanay 4 hanggang 1 ay para sa 4 na Celestial Squad. Mukhang nag-aalok sila ng pagkakataon para pumili ka. Sinabi naman ni Gang Sang sa sound transmission na kay Hyun Woon na makakapili ba tayo ng grupo na gusto natin? Kung ganoon dapat iwasan natin ang partikular na grupo na yan. Tumugon ito na maging labis na maingat na hindi na uwi sa mga natitirang 4 na biktima. Sinabi pa sa kanila ni Great Elder Quan na ang natitirang 4 na miyembro ng bawat grupo ay pupunan ng mga miyembro ng Asher Dragon Squad at Black Tortoise Squad, at ang White Sun Squad na bumuo ng grupo ang magpapasya ayon sa kanilang pagpapasya. Sinabi naman ni Yomdu and Dark Moon Squad. Ang bawat grupo ay maaaring malayang pumili ng natitirang 4 mula sa Vermilion Bird Squad at White Tiger Squad. Kung ang parehong tao ay mag-o-overlap sa mga grupo o kung hindi darating ang gustong 4 Celestial Squad members. Pinapayagan kayong magpasya ng sapilitan. Na nagulat sila sa kanilang narinig.
Nakatingin silang tatlo sa iisang Derek Sion na pinagpapawisan na may takot sa kanilang mga mukha. Nakatingin pala sila kay Ryu habang sinasabi ni Hyoryong na Ryu yun. Ang mga ekspresyon ng mga Vermilion Bird Squad seniors ay kamangha-mangha, di ba? Gusto mo sigurong piliin si Lady na. Kaya sino ang matitirang tatlo? Tumugon siya na tama ka. Masayang sinabi naman ng nasa gitna nila na wow, ang grupo na ito ay napakagaling. Salamat sa pagpayag sa akin na sumali rin. At pagkatapos sinabi ni Ryu na kung ganoon sinong senior ang hahantingin natin muna. Bigla siyang napatingin nang may marinig na sandali. Ito pala ay si Doc Ko na sinabi sa kanila na grupong 4, bigyan mo ako ng isang pwesto. Natahimik lang na nakatingin si Yeren sa kanila. At dito na po nagtatapos ang ika-200 na kabanata. Ika-201 kabanata. Sa pagpapatuloy, dagdag pa sa kanya ni Doc Go na sa tingin mo ba ginagawa ko ito dahil gusto kita? Itinutok nito ang sandata niya at sinabi na ayoko lang na lumapit ang mga kaawa-awang hangal mula sa Pretty Lady Association sa nakababatang kapatid kong babae. Tumugon sa kanya si Ryo na sinabi na ganun ba? Kung ganun, dapat ba naming magpas siya pagkatapos marinig ang presyong inaalok mo? Nasa amin naman ang pagpili, sa huli. Dagdag pa niya na napatingin ng seryoso si Doc Go na kung kapos ka sa pondo, malaya kang magmungkahi ng ibang mga kondisyon. Na sumagot ito na ang mayabang na bastos na ito. Okay, kung bibigyan mo ako ng isang pwesto, ang kondisyon ko ay bubuhayin ko kayong lahat. Hinawakan naman siya ni Yeren at sinabi na senior sister. Dagdag pa niya na may hiwalay na grupo akong gusto kong asikasuhin mo. Lumingon nito na sumagot na isa pang grupo. Saan? Sinabi pa niya na sa palagay mo ba kaya kitang iwan ng mag-isa sa nakakadiring lugar na to? At pagkatapos sinabi niya sa sound transmission na ikinalaki ng mata nito na senior sister. Paparating na ang Vermilion Bird Squad dito. Kaya pakisuyo na asikasuhin ang grupo ni Lady Yun Solrun at bantayan sila. Tumugon naman ito sa kanya na bakit? Parang magdudulot ba ng gulo ang batang yun mula sa Dark Path? Tumugon sa kanya si Yeren na sa kabaligtaran, may malaking posibilidad na mangyari ang kabaligtaran. Sana makapunta ako, pero may personal na impormasyon akong kailangan makuha mula sa kanya. Ibinaba ang ulo niya at sinabi pa na inaasahan kita, senior sister. Agad na hinawakan siya ni Doc Go sa balikat na sinabi na hindi na kailangan gawin ito sa pagitan natin. Ako na ang bahala sa lahat. Kaya itaas mo ang ulo mo. At pagkatapos ay lumingon sa kanila na sinigaw na kayong mga walang hiya. Kahit lilipat ako sa ibang grupo, patuloy pa rin ko kayong babantayan. Ngunit nakita niya ang dalawa na nawala habang sinabi pa niya na saan nagpunta ang madilim na. Hayop na yun, tumuro naman sa likod si Hyoryong na sinabi niya na magkasama silang umalis ni Jang Hang para tipunin ang mga senior. Sabi niya, magiging abala raw kung mahuli sila. Sinabi ni Ryo na kaunti na lang ang natitirang senior, Sinabi naman ni Gangsang na may iba pang miyembro ng Vermilion Bird Squad na near-recruit rito at roon. Sinabi rin ni Moonhye na kung ganoon ang pagkakasabi mo, parang hindi kami sikat, di ba? Dagdag pa ni Jium na ilang beses na inimbitahan ng squad leader sa ibang grupo. Pero nanatili siya. Kami naman, 3, inimbitahan isang beses lang bawat isa, pero tumanggi. Tumanggi talaga kami. May hindi makapaniwalang mukha si Tito Jang samantalang sinabi ni Ryo na siguradong sikat ang ibang senior. Pero bakit kayong 4, natiyak namang sikat rin, na natili dito? Na sumagot si Gangsang na inisip ko na okay lang na pumunta sa Group 4 kung sakaling hanapin kami ni Junior B. Ryu yun. Naalala ang nangyari 7 minuto ang nakalipas. Nag-usap sila na sinabi ni Hyunwoon na ngayon, makinig kayong lahat ng mabuti. Ang tanging paraan para maiiwasan ng maayos ang Group 4 ay mabilis kayong ma-recruit ng ibang grupo. Napahawak si Gangsang sa baba na sinabi niya na ganun ba? Pero huhahabulin niya pa rin ba tayo? Kung gagamit ng puwersa ang first senior brother, poprotektahan ba tayo ng ibang grupo? Sinabing muli sa kanya ni Hyunwoon na hindi mangyayari yun. At mukhang hahabulin ka pa rin niya. Kahit saan ka pumunta, mas mabuti nang sumuko ka na lang. Natumugon si Gangsang na bakit ako? Pinatahimik sila ni Jin at sinabi na sandali, Sang. Mukhang paalis na si Lady Doc Go. Dagdag pa ni Jin na may namumutlang mukha na seryoso ito.
Kung may iwan mag-isa si Lady na sa grupo ng mga lalaki, siguradong magiging alanganin, kaya isa o dalawa sa ating mga babae ang tiyak na kailangang sumama. Namumut lang sinabi din ni Sansan na ibig sabihin ba nito nanganganib tayo? Sumagot si Moonhye na sinabi niya na, seryoso, mananatili ako rito kasama si Okyon, kaya kayong dalawa ay dapat mabilis na tumakas. Nagulat naman si Okyon na napatingin sa gilid na sinabi na Moonhye. Muli na namang sinabi sa kanila ni Moonhye na huwag mag-alala. Medyo pinag-aralan ko na ang money lunatic na yun, at baka nga mas ligtas ito sa totoo lang. Sinabi naman ni Okyon na money lunatic. Napahawak sa bibig si Sansan na sinabi na sa palagay ko alam ko na yun. Money lunatic, baliw sa pera, sinabi pa ni Jin na Sansan. Hanggang dyan ka lang, pero sabi mo nga, mas ligtas daw ito? Sinabi ni Moonhye na ang money lunatic na yun ay madalas magpanggap na maayos kapag malapit sa Ice White Phoenix. Iniisip kong magtago kasama si Okyon sa anino ng Ice White Phoenix. Napatingin sila sa kanya at sinabi ni Okyon na may punto ka dyan. Sige, sasama ako sa iyo. Sinabi rin ni Jin na medyo delikado nga, pero naiintindihan ko ang ibig mong sabihin. Sinabi naman ni Tangsam na grabe. Akala ko nakaisip siya ng mahusay na plano. Pero, dahil nagboluntaryo na si Leader Gongsang at ang dalawa pang yon, wala nang natitirang pwesto. Kailangan kong tumakas agad. Sinabi din ni Huangbo na oo, sige, umalis ka na. Sa tingin ko naman, wala namang tatawag sa akin, kaya mananatili na lang ako rito. Parang hindi ako pinapansin ng lahat. Sinabi naman sa kanya ni Nohak na anong sinasabi mo. Kung hindi ka nila kukunin, pilitin mo sila. Inakbayan niya ito, habang sinsabi na nakakita ka na ba ng pulubing inimbitahan sa loob? Basta magtiwala ka sa akin at sumunod ka. Ipapasok din kita doon, Jinggang. Na sinabi naman ni Tangsam na ayos, kung ganun kailangan ko ring pumunta sa isang matinong lugar at pilitin silang papasukin ako. Sinabi naman ni Jium na sa palagay ko magpapahinga muna ako. Hinahangad ko ang swerte sa lahat. Dagdag pa niya sa isip na ang mga taong gustong ailapit ni First Senior Brother kay Lady na ay napili na. Baka hindi ako kanais-nais na kandidato, kaya wala nang dahilan para ako pa ang unang magpansin. At maging target, napalingon siya sa likod ng may nagsasalita na may gusto bang sumali sa grupo ng dalawa. May sumagot na nais naming may ilang babaeng miyembro mula sa Vermilion Bird Squad na sumali sa Group 3 namin. Sinabi ng nakadilaw na lumayo kayo. Ang Lightning Sword at Drifting Cloud Sword ay nakatalaga na sa Group 1, sa namin. Tumugon ito na sandali, balak ninyong kunin ang dalawa mula sa 9 na Dragon at 7 Phoenix papunta sa grupo ninyo. Naghahanap ba kayo ng gulo? Pinapanood nila sila habang sinasabi ni Gongsang na salamat sa alok. Pero sa palagay ko hindi ako makakaya pumunta. Sinabi naman ni Hyunwon na susunod na lang ako sa daloy. Pero iwan ninyo ang aming leader. Kung isasama ninyo siya, magdudulot iyon ng malaking gulo. Sinabi naman ng babaeng nasa unahan nila na Lady Jinryong, Lady Sansan. Sobrang saya ko na sasama kayo sa Group 3 namin. Masayang sinabi naman ni Sansan na magtiwala ka lang sa akin. Sinabi naman nito sa kanila na sana makasama rin kayong dalawa sa Group 3 namin. Pero mukhang mahirap yon, di ba? Tumugon si Moonhye na babantayan namin ang sitwasyon ng kaunti pang oras. At kung may lilitaw na pwesto, sasama kami. Sinabi naman ni Tangsam na alam mo nung nasugatan ka at muntik ka nang mamatay, ako ang nagligtas sa'yo, di ba? Kung iisipin, grabe talaga ang tama mo noon. Pero dahil sa galing ko sa panggagamot, gumaling ka, di ba? Kung isasama mo ako, hindi mo pagsisisihan. Sinabi naman ni Doc Go na napagdesisyonan ko na, sa Group 5 ako, at ganun na yon. Kung tumutol ka, pipilitin kong makapasok. Sinabi naman ng nasa likod na deputy leader, isama mo rin kami ni Chon Yajan. Gusto kong subukan makipagtulungan sa 7 Absolute Godly Sword ngayong pagkakataon. Sinabi naman ng nasa likod ni Tangsam na gusto ko ring sumama rito. Ano sa palagay mo kung isasama natin ang White Tiger Squad at iiwan si Tang Chulyang? Naiinis naman si Tangsam na sinabi niya na anong ibig mong sabihin dyan. Hayuun Yung. Gusto mo bang maging kaaway ng Tang Clan? At ako pa ang tagapagligtas niya. Tumugon itong pangasar na huwag mo akong pagtawanan. Ganito ba kaliit ang Tang Clan na magdudulot sila ng sama ng loob dahil dito? Bakit hindi ninyo subukang makipaglaban sa akin na lang?
Hindi naman makapaniwala si Wee sa mga ito, na sinabi naman ni Ran na nako, parang sobrang popular talaga ng young master, ano? Paano natin haharapin ang ganitong karaming tao? At pagkatapos sinabi naman ni Nohak na hehe, tingnan mo ang mga kupal na to, ni isa wala silang naibalik mula sa 4 na celestial squads. Sa mga mukha nyo, mukhang wala nang darating dito. Yumuko at sambahin nyo kami. Naiinis namang sinabi nito sa kanya na ano ba ang problema ninyo sa amin. Sinabi sa kanila ni Nohak na isang tingin pa lang, halatang mga tinapon at tinanggihan ng lipunan ang nagtipon dito. Mukhang ang mga napili para sa Dark Moon Clan ang mga kapaki-pakinabang. Kami lang ang makakaintindi sa inyo. Sinabi naman ni Gangsang na kahit may iba nang lumipat sa ibang grupo, pipiliin pa rin namin ang Group 4. Tama, di ba, guys? Sinabi rin ni Yum na oo, tama. Iyon ang mahalagang bahagi. Napahawi naman ng buhok si Moonhai na sinabi na dahil nakuha na ng Ice White Phoenix ang isang pwesto, sapat na siguro kaming 3, tama? Dagdag pa ni Okyon na tama. Sa kasamaang palad, may isa sa atin na hindi makakasali sa Group 4. Sinabi naman sa sound transmission ni Ryo na bakit puro kayo lang ang pwede kong piliin. Ayaw ko nito, anong gagawin natin tungkol dito? Sinabi naman sa isip ni Tito Jiang na sa tingin ko nagpadala ng sound transmission ng alien na yun sa 4 na tao ng sabay-sabay. Teka, posible bang makapagpadala ng sound transmission sa 4 na tao ng sabay-sabay ang isang tao sa ganyang edad? Mukhang natuklasan na talaga ng troublemaker na to ang kahinaan ng Vermilion Bird Squad, pero sa ngayon, hindi pa yon ang mahalagang bahagi. At pagkatapos sinabi niya na hoy, Ryu yun. Hindi mo pa nakalimutan. Ang request ko, di ba? Pipiliin ko ang 2 senior para punan ang natitirang pwesto sa grupo natin. Napatingin sa kanya si Ryu at sinabi na syempre, basta't titiyakin ito ang maginhawang tagumpay ng grupo natin. Sinabi pa sa kanya ni Tito Jiang na makikita ang mga ito na magaling. Imbitahan mo muna ang isa. Sinabi ni Ryu na ako. Ang pipiliin ko si Senior Namgang Sang. Sino naman ang ipipili mo para sa natitirang 2? Na napasabi ang mga ito sa isip na tulad ng inaasahan. Sinabi naman ni Tito Jiang na gusto kong imbitahan si Senior Tang Manhai sa Group 4 natin. Kung sasama ka, siguradong hindi ka mabibigo. Hindi makapaniwala si Moonhai na napaturo sa kanyang sarili na sinabi na Mister. Tinutukoy mo ba ako bilang senior? Bakit naman? Anong satisfaction ang kaya ninyong ibigay? Sinabi sa kanya ni Tito Jiang na kasi kami ang magiging susi para manalo sa Mount Hua Covenant Meeting. Ginagarantiya namin ang malaking kita kung ipapahiram mo sa amin ang iyong lakas sa loob ng maikling panahon. Napatingin sa kanya si Ryu na sinabi na mukhang talagang seryoso ka tungkol dito. Plano mo bang sakupin ang covenant na ito, mister? Tumingin ng kakaiba si Tito Jiang na sinabi kay Ryu na hoy, mukha ba akong ganitong klase ng tao? Mahigpit na binabantayan ng mga mataas na opisyal ang kompetisyong ito, hindi, tama na ang kalokohan. Imbitahan mo na agad ang susunod na tao. Tumugon siya na oo, ayos. Sino ang susunod? Sinabi naman ni Tito Jiang na naroon ang nakatagong henyo ng Vermilion Bird Squad, na paminsan-minsan nakakalimutan ko pa, isang tao na malinaw na ipinapakita ang mukha pero walang nakakaalam ng pagkakakilanlan. Mukhang nawala na naman siya ng walang bakas. Saan man siya naroroon, magmadali kayo at kunin ninyo siya. Agad na kinuha ni Ryu ito habang sinsabi ni Nohak na walang miyembro ng White Tiger Squad ang gustong pumunta. Kayo 2 yan ay tiyak na pupunta rito. Ako at si Jingang. At pagkatingin niya sa gilid na wala si Huangbo, nagulat na napasabi siya. Nasaan na si Jingang? Hoy, saan siya napunta? Sumagot ang isa na hindi ako sigurado. Parang ngayon lang napaisip ako, saan nga siya napunta? Sinabi naman ni Hyoryong na sa wakas, nagkasama na tayong lahat. Excited akong makatrabaho kayo, mga senior. Masayang sinabi naman ng katabi niya na ito. Parehong pupunta sa grupo natin ang leader ng Vermilion Bird Squad at ng White Tiger Squad. Manhai, ang tagal na. Napatingin sa gilid si Gangsang na sinabi niya na ikaw na ang bahala sa akin. Lady na. Tumugon siya na ganun din sa'yo. Sinabi naman ni Moonhai na nakakainis naman. Kailangan mo pa bang tawagin ako ng ganun? Sinabi naman ni Ryo na ngayon na nagtipo na ang lahat, pakinggan natin ang sasabihin mo, mister. Matagal ka nang kumikilos ng kainahinala at gaaman, at mukhang nakakuha ka ng ilang madilim na impormasyon.
Nakangisi ito na sinabi na hindi ko ito itatanggi. Parang may kakaibang kutob ka talaga pagdating sa ganitong usapin. Dagdag pa niya na makinig kayong mabuti. Maaaring hindi pa ako nakadalo sa Mount Hua Covenant meeting noong nakaraan. Ngunit sasabihin ko sa inyo kung ano ang pinakamahalaga para mabuhay. Itinaas niya ang isang daliri na tila nagkapakpak na sinabi na iyon ay, para sa ating lahat na maging ang heavenly calamity. At pagkatapos ay may sumigaw na handa na ba ang lahat? At ilang sandali pa ay lumabas sila sa isang pintuan. Nakatayo si Yomdo sa ilalim ng punong walang dahon na sinigaw niya na maligayang pagdating sa unang pintuan. At dito na po nagtatapos ang ika-201 kabanata.